Hi, hello. Subscribe lang kayo dito. Mag-iingat kayo. Lahat ng viewers ng Rochelle Anting vlog, please do subscribe and thank you for all your support. Toits, oh. Yeah, no. Ingat. Morning, guys. Success si Mami, oh. Bakit ka makin? Mami, success ka. Hindi Hindi ka nakasali na. Yes, ma'am. For 2 days na po siya. Thank you, Mayor. I love you. I love you too. I love you doon. May bata. May bata. Dito na tayo mag-abang. What time? Ito. Nabuhay mo na tumulo, ha? Bante. Loko. Yan yung ginagawa natin. Agad ni Yomi. Bumabangga mo si Vice Chief. Nakaputi pa naman yan. Diba sabi si Vice yan? Legit nga si Vice yan. Nag-i-source pa lang. Pero, good morning, sir. Enjoy your day. Pumunta tayo dito? Ayan, laki na. Kakainin ka na yan. Hi!
Baby lang yung dati. Aba. Lalaki yan. Nakikita niya. Oo. Nakikita lang maganda eh. Aba. Ayaw niya. Boss, namumukha ka niya, boss. Ayan na. Oh my God. Ayan na. Yan! Yan yung mga Pakita na ng Nabawa ka hindi. Laki. Laki. Ay po. Oh. Hi. Good morning. Pero more on ano siya, isa Lalapain nga. Si Orbe. Pagkita sila. Oh, yeah. Oh, you're scared? Did you see the lion? There's a big lion there. Yeah. Come. Did you see the ano? Thank you po. Okay. Thank you po. Love you. Yung nakita niya yung buhaya? Malaki. Bye-bye. Hi doon. Sorry. Okay. Nais po namin tawagan ang ating pinakamamahal na Vice Mayor, Honorable Angela Lee C.I. Atienza. Magandang umaga, mga bata. Magandang umaga din po sa mga magulang at mga guro na nandito ngayon. Ako po si Chia Tienza, ang Vice Alcalde dito sa Maynila at welcome po namin kayo dito sa aming syudad. Alam niyo, importante po para sa amin ng ating napakagaling na alkalde na si Yormes Moreno Dumagoso ang mga kabataan. Kaya dahil dyan, sinisiguro natin na ang mga potensyal ng mga kabataan ay makuha nila dito sa Maynila. Prioridad ng ating alkalde na gawin magaling at magaganda ang mga paaralan dito para sa ganun maging conducive ang pagpapasok nila sa eskwelahan. Dito po sa Maynila, iba ang problema ng mga magulang. Alam niyo po kung ano? Ang problema ng mga magulang ay kailangan lang bilhan ng jacket ang kanilang mga anak dahil napakalamig ng mga paaralan dito. Dahil siniguro ng ating alkalde na masarap mag-aral sa Manila. But anyway, nandito po ako para ipakilala ang isang tao na alam ko kilala ninyo. Alam ko mula kayo sa iba't ibang LGUs. Tama po ba ako? Sino po dito ang mga taga-Makati? Meron ba? Taga Quezon City. San Juan. Ano pa ba? Pasig. Mandaluyong. Kayo po, parang hindi po kayo nagtaas ng kamay. Saan? Ano ba? Ang Muntinlupa. Ngayon, welcome po namin kayo dito. Alam niyo, itong alkalde namin dito sa Maynila, napakagaling.
Dahil bago po siya naging isang alkalde, naging isang magaling na konsehal siya. Pagkatapos, naging isang vice alkalde, at ngayon, masasabi ko, pinakamagaling na naging alkalde dito sa Manila. Pero para lang sa kaalaman ninyo, ang aming samahan bilang vice alkalde at alkalde, nag-umpisa po ito, nung siya ay nag-umpisa pa lang po ng konsehal. At noong mga panahon na yun, naging importante rin sa kanya ang mga kabataan. Kaya, ipipili ko na po ang mikropono sa napakagaling at napakasipag na alkalde natin, na si Yorme Isko Moreno Benales. Nakita niyo na yung pinakamagandang vice mayor sa buong Pilipinas. Matalino pa yan. Good morning! Welcome kayo sa Manila. Sino dito muna, tatanungin ko muna yung mga nanay at tatay niyo. Kanina may lola eh. Pero most of you is nanay at tatay. Taas ang kamay na nakapunta sa Manila Zoo nung bata sila. Ayun. Yes, marami akong testigo. So, sa mga nakapunta dati, naalala nyo yung dating Manila Zoo. Kamusta naman? Okay naman. O, ngayon, ano naman ang masasabi nyo sa bagong Manila Zoo? Mas maayos. Mas maayos para sa mga hayop. Kasi your city government, capital of the country, we wanted to heed to the call of animal care also. Kaya gumawa kami ng mga pasilidad at binago namin buo to, coast to coast. This entire Manila Zoo, talagang binago namin ito na mas pinalaki namin yung mga lugar ng mga animals. At the same time, as much as we can, of course, these are some of them wild animals, no? So kaya kailangan medyo sana laging ligtas ang ating Manila Zoo. Lalo na pag nakita nyo yung may konting flooding doon sa area doon. Nandun yung may hawak ng flood control. Laki na. Nakita nyo ba? Naku, magugulat kayo. Talagang malaki-malaki na. Doon siya. Sa sobrang laki niya, baka hindi niya na nagkagapang yung sarili niya. But I want you to enjoy sa mga nakapunta na dati at ngayon naman. At sa mga bata, lagi kayong welcome sa Maynila. Huwag kayong magdadalawang isip na kahit saan lugar pa kayo, you're always welcome. Nabanggit na ni Vice Mayor Chi, we are trying to improve. During my first term, 2019-2022, ang aming mga eskwelahan dito is vertically improved. Sabihin, inaabatan namin yung paglago ng populasyon kung saan magdidiman ng space. In the case of City of Manila and most likely Metro Manila, in a highly urbanized setting, dadami ang populasyon, pupunti ng pupunti ang espasyo. So that's why we opted to go further, like 10 to 15 years of population growth with regard to sa ating mga komunidad. Kaya ang aming mga eskwelahan dito, marami kami na itaguyod na 10-story, fully air-conditioned public school. Kung nakita niya sa Manila Science, sa Albert, sa Almario, ngayon, tutuloy yung isa-isay. O hopefully. At gusto ko ma-achieve ng Maynila, o hindi naman local government unit, yung teacher-student ratio
that is universally accepted. Kasi mas tama lang ang dami ng bata sa classroom, mas maaliwalas, mas mabinawa, at mas magaling makapag-focus ang teacher at estudyante. Yun ang aming aspiration, dreams for our mga batang Maynila. Sino nag-aaral sa public school? Public school? Sa private kayo? Sa public school kayo? Bakit hindi tinanong? Kasi mga bata, siyempre, alam mo naman ngayon, ang panahon ng social media ay maraming ipinapakitang magagandang bagay. It works both ways. Negative or positive, depende sa discernment ng tao yan. But, I just like you to inform you, gusto ko lang mapaalam sa inyo. Alam niyo ba mga bata, ako ay produkto 100% full-blooded product of public education system. Para lang po, una, mga pasingkitan niyo ako, yung mga nanay niyo inabot ko, tulungan center, na mas kilala na ngayong daycare. Noong araw, may ginagawa ang gobyerno sa mga bakanting lote kung saan nagtatayo ng tulungan center. Ang tulungan center ay mayroong livelihood, may some sports activities, and school like for daycare. Yun ang aking doon ako nag-umpisa. Tapos nung nag-7 anyos na ako, qualified na ako to enter into primary school. Kasi noong araw, para mag-grade 1 ka, kailangan 7 years old ka. Yun yung Rosauro Almario Elementary School. Yan. Ang sabi nila, ang Rosauro Almario Elementary School ay mababang paaralang Rosauro Almario. Nagtataka ako, nung bata ako, yung pumapasok ako, parang naging mababa, 8th floor ko. Then, graduate ko ng elementary, ako ay nag-aral sa Tondo High School. High naman talaga kasi 4th floor na. Kaya ko yung sinasabi mga bata, it is not only about the institution or the school. It is always about you. Okay? Yung pagpupursige ninyo na mag-aral maigi, ay siyempre gusto yun ng teacher. At lalo-lalo gusto yun ng magulang. Pero kahit na, sorry to say, ako mga bata, nung araw, maitin yung ballpen, ay yung lapis, mataba. Ako naman maganda diri ko nung araw sa nanay ko. Ewan po, meron pa ba lapis ngayon yung ganyan? Yung mataba? Meron pa? Tuwang-tuwa ako doon pag nakikita ko yun. But kahit na anong pilit, gabay, ng teacher, ng magulang, nasa sa iyo bilang mag-aaral ang ikabubuti mo. Kaya kinakailangan, tama tanong ko, sinong gusto maging doktor? Good. Sinong gusto maging lawyer? Lawyer. Sinong gusto maging engineer? Ayaw. Nurse. Artista. TikTok nyo na yan. Sino gusto maging mayor? Sino gusto maging congressman? So, the point is, lahat yan, nandiyan lang, naghihintay lang. Matter of time. But you will not arrive there by just sitting around playing with TikTok and ML. Or any other unproductive things utilizing your free time.
So, anong punto ko mga bata? Noong araw, i-share ko sa inyo ito ha. Kasi minsan nagtatampo tayo sa nanay natin. Nagtatampo tayo sa tatay natin pagka hindi tayo nabibigyan, nabibigay yung gusto natin. Noong araw, pag uwi ko sa eskwela, kasi edad din niyo ako, pagdating ng alas 2, alas 3, low 2. Ulog ka na. Mare, para tumangkat ka. Go. Tapos, pagdating ng mga alas 4, gising, papaalam ako, maglalaro ako sa labas. Kaya naman kami sa isang challenging community, ang labasan namin ay laruan namin. Labas, tapos bago magtiklop ang araw, kailangan umuwi. Pag hindi na makakalaro bukas. Tapos, patutulog na maaga, gigising na maaga, papasok sa eskwela, may baon na wala, tuloy ang pasok. Mas madalas na walang baon. Kaya yung classmate ko, habang chumichika, during recess, kunwari ako, bisibisihan. Kasi, recess, sila lang ako kumakay. But I don't mind. Why? Kasi, gusto kong maging kapitan ng barko. Gusto kong maging seaman. Kasi, seaman ka, yayaman ka. Kasi mga kapitbahay ko naging seaman, naging bato yung bahay nila. Although squatter pa rin kami. Kaya naging bato yung bahay, may angklan. Sa labas, okay tayo nakakarinig. Mga batang 80s talaga, nandito. Pag babae ka naman, punta ka ng Japan. That's the way to do it. I mean, that's reality of a particular community. Now, gusto ko maging kapitan ng barko. That's why, ito YouTube check. Alam nyo, nung nag-grade 1 ako, nasa dulo ako ng walang hanggan. Section 23. Dulo na yun. Pero dahil sa gabay ng nanay ko, saka nakikinig ako sa nanay ko, sabi ko takot ako sa nanay ko. Since that, nakikinig ako lagi sa nanay ko kung ano ang sinasabi niya. Aral ako ng aral, lahat ng asignatura, pag ginagawa ko, from section 23, naging section 11 na. Pagkayari, yung grade 2 ko, not first honor naman ako. Ang tanong, matalino ba ako? Malamang hindi. Pero, masipag ba ako mag-aral? Malamang. Kasi siguro hindi ko naman makukuha yung first honor kung hindi ako magaling sa quiz, sa short test, sa long quiz, periodical test. Paano ko naman nagsasagot yun? Eh kasi, imbis na walang kapararakan, yung gagawin ko, bubuksan ko yung aking kwaderno. Nag-aaral. And before you know it, because it became a habit, no? Naging habit na siya, naturally, muscle memory. Kasi yun na yung ginawa mong habit, kasi gusto mo maging kapitan ng barko, and the only way to do it is kailangan mag-aral ako mabuti. And so on and so forth. Hanggang first honor, second honor, at nagagalit pa ang nanay ko. Pag na-first honor ako, pinagagalitan ng nanay ko. Sabi sa akin ng nanay ko, ang French word yun. Sabi ko sa iyo, mag-aral ka lang. Nagkakalaman po ko eh. Eh ngayon, first honor ka pa! Kala ko matutuwa na kaya pala nagagalit nanay ko kasi kinuusap niya ng teacher ko, si Mrs. Naseste, na kailangan bumili ng long sleeves. Kasi aatin ako ng recognition day. Dahil bibigyan daw ako ng gold medal. Eh problema, di ba sabi ko sa inyo kanina, wala akong baon. Bakit kami walang baon? Walang
At tapos bibili pa long sleeves. Buti na lang, meron ng medyo kasing idaran akong babae, kasing size ko. Eh, may long sleeves siya. Nahiram ko. Eh, kaya lang, tanong nyo sa nanay nyo to, mga batang kiki siya tao. Yung long sleeves sa mga babae ng araw, may ratos. Kaya, naglalakad ako sa Kalitingan Street, all the way, naka-raffles. But anyway, my mom was proud and happy naman siya. Alam niyo kung gano'n siya ka-proud. Siguro yung eskwelahan ko, kulang-kulang mahigit 1 kilometro, kulang-kulang 2 kilometro. Araw-araw nilalakad. No? Hindi naman niya pinahubad yung medalya. Kung mo tatanggalin niya. Dinisplay ako habang nilalakad na uwi. Now, nakagraduate ako. Tapos ko high school ko. Wala akong ano talaga. In fact, mga bata, ito, lalo na kayo, mga teenager. Ito, mga teenager. O di, ano na, Christmas party. Mga Christmas party, yung mga prom. Yung sa third year. JS, junior senior. O, alam niyo ba, umaattend ako nun. Ang suot ko, YDT t-shirt. Naalala niyo YDT? Youth Development Training. Your PE t-shirt. Yun ang t-shirt ko. Pero yung mga atabs, yung mga kaibigan ko, ay, nakapandin lahat yun. Naka-return. Subsider. Top swats. Kami naman yung top swats. Kasi si Mikey Cuaco nun, sikat na si Mikey Cuaco. Bago naging Lea Salonga yung swats, si Mikey Cuaco nun. Radyo, kami, swats, top swats. So, ako wala, t-shirt. Kaya mga bata, malamang sa hindi, mababasted din kayo. Okay, mag-alala, hindi kayo nag-iisa. Ako, multi-busted. Pero ngayon, sabihin ko sa ako nga pala yung sinahin mo. Oh, makagraduate ako. Awa ng Diyos. Nakatapos ako ng high school. Oh, habang nagtatrabaho ako niyan. Pero hindi ko na kayo ni-encourage magtrabaho. Okay naman kayo. No? Simultaneous yan, sidecar course. Nung matapos ako ng high school, did I pursue my dream? Sabi ko nga sa inyo, nandiyan lang yan, nag-aantay. Yung gagawin mo between point A to point B is all up to you. There is A, which is you and your dream. And B is the result. Okay, pagka-graduate ko noong 1992, hindi ako nakapag-enroll. Kasi tiyak na hindi ako makakapag-aral. Dahil wala akong pera ang nanay ko. Kaya ang ginawa ko, lahat ng kinikita ko sa sidecar, simula April, graduation, hanggang Setyembre, piyait-piyait kami ng nanay ko. Kalahati sa kanya, yung kalahati sa akin, at yung kalahati, ini-enroll ko ang sarili ko sa Philippine Maritime Institute. PMI, para lang malapit sa inyo. Santa Cruz. Oh. Mamukat-mukat mo. And this is very important in life. So while you struggle, while you pursue, while you're doing your thing, habang ginagampanan mo yung gusto mong gampanan para sa sarili, si Jesus nasa taas lang. Always there, watching you. Waiting for the right moment. That was 1992, October. 1993, namatay si Aling Lita. Ang kapitbahay ko. Malamit na bang tabi ko. At dahil siya namatay, nagbago ang buhay ko. Kasi one night, sa Lamay, alam mo naman sa Lamay, no?
may chicha. Ewan ko, kung inabot nyo yung malaking glass. Glass din. Yung sunny orange. Punch. Marami pala mga bata ngayon yung speaker. Eh, siyempre, pag may liver spread, tinapay, sun orange, tiba-tiba ang lamay. So I'm one of those kids na nakikipaglamay. Doon ako na-discover mag-artista. Hindi ko makalang pang-artista yun. Let's change this. Did I do something about it? No. But God intervened. Ibig sabihin, mga bata, gusto ko maging kapitan ng barko, akala niyo, naging kapitan ako ng 2 milyong Manilay. So, kaya, after this story, you may be feeling, maybe, may nararamdaman kayo, parang wala akong laruan. May maglala, rin akong laruan. Pati nga Jackie Stone, pinapatulang ko, makalaro lang eh. Pambabae yun yung Jackie Stone. Eskweba. Makalaro lang. Ibig sabihin, doesn't mean, hindi na ibibigay ng magulang, ayaw ibibigay ng magulang. Hindi lang talaga kaya. Kasi mas mamabutihin yung piso, which is 75 lang ang itlog. Yung piso ibibigay sa akin, hindi na ibibigay ng nanay ko, dahil parang hali, lagi kami may bigas sa bahay, priority ng nanay ko yung bigas. Mga batang biskuit. Yung lata ng biskuit. Yung nalagay ng bigas eh. Yung kasorte. Kasi yung piso, bibili mo itlog, ipiprito, yun ang ulam ko sa tanghalian. So, minsan mga bata, kakalang magtatampo kayo sa inyong mga magulang, bakit hindi kayang ibigay na? Talagang ganun ang buhay. Always move forward. Acceptance is the key. Kaya kailangan, kung gusto mo magbago ang buhay mo, salamat sa Diyos, meron ka pang nanay at tatay. Good. Salamat sa Diyos, meron kang paaralan. Good. Salamat sa Diyos, meron kang damit. May masisilungan. At paminsan-minsan, swerte nyo nga, lahat pa kayo dito halos nakaselfone. So there are so many things to be grateful. Marami pa tayong bagay na dapat ikalugod, ikasaya, na dapat natin ipagpasalamat. All we have to do is to appreciate. When you appreciate things, mas masasayahin kayong bata. Kaya, huwag malulungkot, pag wala. Ang mga pagkita. Nalala niyo ka na rin? Tutulong ko rin yun. Kasi may sandwich ko. This is the day. This is the day. Charismatic. Mga charismatic na tuliro lang ang tinapay. So, kaya mga bata, gusto nyo naman, nakaikot na ba kayo? Gusto nyo bang wikot? Pasensya na kayo, pinwento ko kayo ng wikot. Kasi nalulungkot ako nowadays, masyadong feeling privilege ang bata. Nalulungkot ako nowadays, masyadong humihina ang kalooban ng bata. Kasi because of what you are watching in your phone. Akala niyo lahat madali. Go back to reality.
what you're seeing from these visual materials, it may be true, but how did they get it? That's another story. You can use it as an inspiration and as aspiration, but it is not your life. Your life is here in the river. Don't ever live in the world of make-believe or Disneyland. Magandang Disneyland. But that is the world of make-believe. Reality is maraming pagsubok sa buhay. Kaya, kung gusto niyong lumigaya ang inyong buhay, kumahanap na. So, kailangan lagi tayo masasayahin, lagi tayo mag-appreciate, lagi tayo magpapasalamat sa Diyos. Lagi tayo magdadasal. Dahil lagi may awa ang Diyos. Okay? So, mga bata, good luck sa inyo today. We, Role, private sectors, your city government, DSWD, PESO, and all other agencies, we love you. We really love you. We are building something today. We are redirecting something today on a common purpose to give something for the next generation. To develop something for you. Kaya ang aming bagay na responsibilidad ay aming gagampanan. Pero kayo bilang bata o sino man ay may responsibilidad din sa inyong kanino? Kanino? Sarili. You are responsible for yourself. Okay? So, good luck sa inyo. Have a nice day. I'm going to another event. But, again, all of you to the parents, children's, organization, and agencies, welcome po kayo. Thank you sa inyo, pati sa mga viewers nyo and followers nyo. Oh, marami na kayong aabangan. Yes, excited Handa na na ba po kayo kami. mapuyat? Yes naman, your man. Ay makapagpasalamat sa inyong lahat. At sa ating mga vloggers, shout out sa lahat ng vloggers. You survive. Abonado pa kayo. Thank you very much sa inyo, ha? Hi, hello. Subscribe lang kayo dito. Mag-iingat kayo. Lahat ng viewers ng Rochelle Anting vlog, please do subscribe and thank you for all your support. Toix, yeah, no? Ingat.